for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Genesis 17, 1 to 7 at 15 to 16. At ito po ang sinasabi. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo na lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Sinabi pa din ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. Sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salin lahi." Ang ating pong verse ay, yung key verse ay matatagpuan po doon sa verse 7 na sinasabi, at ulitin ko, sabi ay, "Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo." God says, "I will always keep the promise I have made to you and your descendants, because I am your God and their God."
Kaya nga po, nung si Abraham ay nung 99 years old, nagpakita po muli ang Diyos sa kanya. At nag-promise po ang Diyos kay Abraham na bibigyan po siya ng maraming descendants or supling. Si Abraham po ay magiging father of many nations and patawagin po siyang Abraham. Ang ating Panginoon ay ang pangako ng Panginoon na hindi napapako. The Lord promises to keep His promise to Abraham and his descendants. Kaya nga po yung time na yon, ang response po doon ay lahat po ng lalaking anak, no? Kahit po yung mga slaves, no, ay kailangan pong tuliin. Si Sarai is called Sarah, no? She will bear a child, magluluwal po siya ng anak at siya po yung magiging mother of nations. So ang pangako ng Panginoon ay hindi napapako at hindi mapapako. God always keeps His promises. Ito po ay isang katotohanan na upang bigyan tayo ng pag-asa. Hindi lang po sa panahon ng kasaganaan, ganun din po sa panahon ng mga mabibigat na suliranin. Ang ating pong Panginoon ay tapat. God is faithful, even when we are not. He keeps His promises to us and to our children. Kailangan lang po nating mag-ingat doon sa mga kondisyon na binigay ng Panginoon sa atin. Like I said, the promise will be fulfilled. Ngunit, minsan meron po tayong na-overlook. Kapag ang Panginoon ay nag-promise, meron po laging sinasabi niya, ibibigay ko sa inyo itong promise na ito kapag or if. We often overlook yung word na if o yung kapag or kung, no? At dumidiretso po kagad tayo dun sa promise ng Panginoon na sasabihin ng Panginoon na I will give you this. Kailangan din po nating maging patient, maging matyaga sa paghihintay sa kanyang mga promise ng Panginoon. Habang patuloy nating pinamabuhay ang kanyang mga utos, ang Panginoon po ay never too late and never too early. He does the things at the right time. Not our time. Hindi po sa ating panahon, but sa panahon po ng ating Panginoon. Kung titignan po natin si Abraham, si Abraham po ay almost 100 years old or 100 years old, no? When the son of promise was born. Kaya sa ating buhay po, kapag sa tingin natin mukhang hindi na dadating yung promise ng Panginoon o mukhang imposible na, that's where our God steps in. Ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. God always keeps His promises. Kapag nawalan na po tayo ng ubos o nawalan tayo ng pag-asa, binibigyan niya po tayo ng lakas upang maranasan muli natin yung pag-asang ipinagkaloob sa atin noon. Kailangan lang po natin, on our part, as our response to the promise, is to stay faithful. Kailangan nating maging tapat sa Panginoon. Kailangan nating gawin, patuloy tayong maging matapat sa kanyang utos. The only thing needed on our part as our response to God's promises, our part is to stay faithful. God is faithful to His promise, and we must remain faithful to Him.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, that you always keep your promises. Kahit sa aming pakiwari ay tila hindi dadating ang iyong pangako. Nothing is too hard for you. Nothing is impossible to you. Walang imposible sa inyo. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.